Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is faithful. Purihin ang ating Panginoon. So tayo po ay nagpapasalamat, mga kapatid, sa dakilang kapangyarihan ng banal na dugo ng ating Panginoon. Ito yung ating inaawit kanina. Sabi doon, wala nang ang sabi ko doon sa mensahe ng inawit natin, wala nang hihigit sa kapangyarihan ng banal na dugo ng ating Panginoon. Ano po ang ibig sabihin ng mga kapatid? Importante pong naiintindihan natin sapagkat yun po ang ginagawa natin ngayon. Yun po yung mensahe or meaning, kahulugan, malalim na kahulugan ng ating pong pinagdiriwang kung saan tayo makikibahagi ng banal na hapunan ng ating Panginoon. Ang kanyang katawan, ng sinakripisyo, at ang kanyang dugo na ibinubo sa krus ng Kalbaryo, itinigis sa krus ng Kalbaryo. Makapangyarihan po yun, mga kapatid. Amen po ba? At ang kapangyarihan noon ay hindi po nawawala ng bisa kung gaano kalakas, sabi nga na inawit natin kanina, kung gaano kalakas ang kapangyarihan na yon noon, nung nakabayubay pa ang ating Panginoon sa krus, kung gaano kalakas yun, ganun din kalakas yun hanggang sa ngayon. It is still available for us. Yun ang katotohanan. Kaya natin siya inaalala. At anong availability, anong lakas na yan, mga kapatid. Ano man ang ating sitwasyon sa buhay. Ang ibig sabihin ng walang hihigit sa kalakasan ng inalay na dugo ng ating Panginoon, mga kapatid, ay ano man ang nangyayari sa ating buhay. Whatever circumstances that we are in, ano man ang kinapapalooban nating problema, ang pangako ng kapangyarihan ng sakripisyo ng Panginoon ay you or we will overcome. Okay? Ano yung overcome sa Tagalog? Mananagumpay, mapagtatagumpayan. Ano man yan? Sa pera, sa sakit, sa relationship, ano man yan? Tandaan mo, kapatid, na pagtagumpayan na ng ating Panginoon. At gusto niyang maranasan mo, kapatid, yung epekto ng tagumpay na ito. Our Lord wants us to be an overcomer. Kaya tinatawag tayong more than conquerors. Siya ang nasaktan, siya ang nagdusa, siya ang nagsakripisyo, yung lahat ng benefits. Ano yung benefits sa Tagalog? Lahat ng... Ano yung benefits sa Tagalog? Pakinabang. Yun. Ang lahat ng pakinabang. Narinig kong benepisyo. Okay din. Pakinabang. Lahat ng pakinabang ng sakripisyo ng Panginoon, lahat ng pakinabang, kapatid, ay available sa iyo. Pwede mo itong gamitin pag nandun ka sa oras, sa sitwasyon ng pangangailangan. You will overcome. Dahil yun ang pangako ng Panginoon. Lakasan yung loob niyo, sabi ng Panginoon, sapagkat napagtagumpayan ko na ang mundo. Kaya mananagumpay ka. Alam niyo, mga kapatid, ang malaking pagkakaiba natin sa mundo, sa sanlibutan, tayo na mananampalataya, tayo ng mga hinirang ng Diyos. Kung isa kang hinirang. Okay? Ang malaking pagkakaiba mo bilang hinirang ng Diyos sa mundo, kapatid, ay nakahanda ka. Hindi ka natitinag ng sitwasyon. Amen ba? Nakahanda ka. Yun ang ginagawa sa'yo ng Diyos.
Yan ang pangako niya, hindi pa man nagsisimula ang sanlibutan. Binanggit yan kanina ng ating worship leader, sabi doon. And we have been chosen. Although sa Tagalog niya kasi sinabi kanina. Pero ang saulado kasi yung English na version, NIV. Sabi doon, for we have been chosen before the foundation of the world. Hinirang nga tayo, pinili nga tayo, hindi pa nagsisimula ang sandaigdigan. Bakit? Bakit ka hinirang? Bakit ka pinili? To be holy and blameless in His sight. Hinirang ka, pinili ka para maging kapurihan niya. Kapatid, pinili ka ng Diyos para maging overcomer. Para managumpay ka sa mundo, sa sanlibutan ito. Yun ang malaking pagkakaiba mo sa rest of the world. Kung nakikita mo silang hindi nagtatagumpay sa circumstansya nila, sa nangyayari sa kanila sa buhay nila, be it sa kasalanan, sa problema, sa relationships, sa finances o anuman, kung nakikita mo silang hindi nagtatagumpay, tandaan mo kapatid, iba ka sa kanila. Huwag kang papayag na pareho ka lang nila. Hindi po. Hindi ka nila kapareho. Tandaan mo yan. Napakalayo ng pagitan mo, agwat mo sa kanila. Napakalayo. Taglay mo, ang hindi mahihingit ang kapangyarihan o benefit ng itinigis na dugo ng Panginoon. Hindi yan mawawalan ng kabuluhan sa iyo, kapatid. Kaya naman ang sitwasyon, nakasalang ka man sa operating room, nandun ka man sa emergency room, manganganak ka man, hinahabol ka man ng pagkakautang o anuman ang sitwasyon mo, tandaan mo, mananagumpay ka. Amen? Dahil nasa iyo ang hindi mahihigitan, hindi malalagpasan kapangyarihan ng Panginoon. Meron ka nun. Available sa iyo. Ngunit hindi sa mundo. Kaya huwag kang papayag, nakamukha ka lang nila na matatalo ng pagsubok, matatalo ng tukso, matatalo ng kasalanan, matatalo ng anumang pangit na sirkunstansya sa mundo. Tandaan mo, iba ka sa kanila. Okay? Pag-aaralan natin mga kapatid yung provision ng banal na Espiritu mula sa ating Panginoon. Kasi maaaring maitatanong natin sa ating sarili, ayos na, namatay na sa krus ng Kalbaryo ang Panginoon, nabayubay na ang kanyang laman, naisakripisyo na siya, tinigis na ang kanyang dugo. Ano pagkatapos? Okay na? Okay na ba? Wala nang susunod na mangyayari? Meron pa mga kapatid. Dahil nangako siya at ang pangako niya ay hindi kita iiwanan, hindi kita pamabayaan kailanman. Pangako ba niya yun? Pag nagdaranas ka ba ng pagdurusa sa buhay, iniisip mo yung pangako ng Panginoon na kunyari mo, nandun ka sa sitwasyong imposible na. Nandun ka na sa dulo. Ang susunod na step mo ay bangin na. Bangin na ng buhay. Naiisip mo ba ang pangako ng Panginoon na hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan ma? Or magpapatalo ka sa sitwasyon? Pagkatapos ganapin ng Panginoon ng kanyang sakripisyo, mga kapatid, pakinggan natin mabuti. Hindi tumigil sa pagtatrabaho ang ating Diyos. Hindi. Hindi niya sinabi, finish na, tapos na. Okay na ako, nagampanan ko na yung sabi. Tapos na ako sa inyo, walang gano'n. Sinabi niya, hindi ko kayo iiwanan, hindi ko kayo pababayaan ma.
pagkatapos niyang ialay ang kanyang sarili. He is actively intervening, doing His work, even in our time today. Hindi lang noong 2,000 years ago, hindi lang. Kapatid, He is still actively doing His work until today. Sa buhay mo, Marlo. Amen? Aktibo ang Diyos. Huwag mong kalilimutan. Bigyan mo ng meaning. O naway dumako sa iyong kahulugan ng pinaggagawa natin. Hindi yung basta gagawin natin pero walang meaning. Hindi yung gumaganap tayo pero pag dumako tayo sa sitwasyon ng pangangailangan, dumako tayo sa sitwasyon ng kagipitan, parang wala tayong ginagawa at wala tayong pananampalataya. No! Kailangan mong maintindihan kung sino ka, ano ang mga available na pangako ng Diyos para sa iyo, na nandyan, hindi niya pinagkakait, hindi niya pinagdadamot sa iyo. Kailangan mo lang sampalatayanan. Yan ang pambayad natin eh. Sa tindahan ang pambayad, pera. Sa langit, para makuha mo, ma-avail mo yung mga goods sa langit. May pambayad doon. Ano pambayad doon? Pananampalataya. Believing, trusting. Pag sinabi ng Panginoon, para sa iyo to, naniniwala ka ba? Naniniwala ka ba talaga? Pag sinabi ng Lord na, sa iyo to, ano ha? Talaga mga ikiklaim mo sa akin yan, Lord. Dahil sinabi mo, Lord, 100% kukunin ko yan, Lord. I-avail ko yan. Nagtitiwala ako sa iyo. Nandun pa tayo. O tatalunin tayo ng sitwasyon. Kagaya ng nangyari kay Pedro. Nung sinabi niya, no, ikaw ba yan? Hayaan mo akong makalapit sa iyo. Halika, subukan mo. Nakalapit ng konti. Tinalo ng sitwasyon. Lumubog siya ulit. Bakit? Nawala ang pananampalataya. At saan galing ang pananampalataya? Listen very carefully. At saan galing ang pananampalataya, mga kapatid? Saan? By hearing and hearing, listening and listening, reading and reading the words of God that contains the promises that are available for you. Up for grabs. Makukuha mo at hindi siya maglulubo, hindi siya nagsisinungaling, hindi siya nag-i-exaggerate. Gagawin niya. Gagawin niya. At kailangan magkaroon kang maraming experiences ng pananagumpay. Kasi yan ang mga building blocks mo. Kumbaga sa pundasyon, yung mga experience mo ng pananagumpay, pampatibay ng ng pundasyon mo, na makatindig. Noong una, weakling ka. Pero dahil marami kang experience sa Lord, nabibuild up ang nerve mo. Tumatatag ka hanggang maabot mo talaga. Yung gusto ng Lord na marating mo bilang mananampalataya, bilang anak niya, bilang kanyang hinira. Hindi siya nagpapabaya. He is still working until today. So when you are in a situation na para bagang nag-iisa ka na, para bang wala nang pag-asa, wala kang matawag, hindi mo matawag si bro, hindi mo matawag si pastor, hindi mo matawag kung sino man. Pag nandun ka sa nag-iisa mong kalagay na parang nalulunod ka, alalahanin mo, kapatid. It is your time to shine. Yan yung pagkakataon na magsashine ka. Like Daniel in the lion's den. Okay? Inihulog siya sa
lions din, si Daniel. Mag-isa siya. Nandiyan ang mga leon. But, yung pinakamatinding pangyayari na yon sa buhay ni Daniel, it was his time to shine. Kung sino siya. Kung wala nun, wala tayong nababasang ganoon, hindi natin lubusang makikilala si Daniel. Yung pinakamatinding sitwasyon mo, kapatid, bilang mananampalataya, ito yung sitwasyon na magpapakilala sa'yo, sa isip mo, sa madlang people, at sa relationship mo sa Panginoon na kung sino ka. Totoo ba? Totoo ba na ikaw ay hinirang ng Diyos? Kaya sa sitwasyon ng buhay na napakatindi, ito yung panahon, kapatid. Yan ang pinakamainam na pagkakataon para makilala mo at maranasan mo kung sino ang Diyos mo. Kung sino ka sa Kanya. Kung gaano Kanya minamahal. Ganon sa Bible. Lahat ng binabasa natin sa Bible, ganon. Nandun na sa dulo ang Israel. Nandun na sila sa Red Sea. Wala nang pupuntahan. Sa kanan, sa kaliwa kalaban. Sa likod kalaban, wala na. But it is their time to shine. Na makikilala na kung sino ang Diyos. Stand up, Moses! Sabi ng Panginoon, wala ka bang tiwala, Moses? Nasaan ang pananampalataya mo? Bakit ka umangalal? Bakit ka umiyak? Hindi! Tayo, Moses! Itaas mo ang tungkod mo! At mapapatunayan mo kung sino ko. Be still and know that I am God, na meron ng Diyos. Ganun lahat, mga kapatid, sa Biblia. Ganun lahat. Ang mga istorya sa Biblia, ang mga sirkumstansya nila na extraordinary, imposibleng mangyari. Sinulat lahat ng Lord. Para saan daw? Para sa ating ikatututo. So if we will not listen, we will not be attentive in listening to His words, anong panlaban mo? Kung hindi mo na alam ang mga istorya sa Biblia, hindi mo na pag-aralan anong mga nangyari kay Daniel, hindi mo nakita kung paano si Stephen, ay nakangiti hanggang pinupukol siya ng bato ng maraming kababayan niya na Israelita, hanggang tumatama yung mga bato sa katawan. Nakangiti siya. Anong meron sila? Anong meron sila, mga kapatid? Anong taglay-taglay nila? Na kailangan taglay mo rin ngayon. Okay? Hinirang tayo ng Diyos para maging handa. Hindi tayo maglulukuhan dito, magpapakyut dito. No. Nagtsatsaga tayo dito, pumupunta sa church, dahil inihahanda tayo ng Diyos. Because we know, mga kapatid, that this life is temporal. Temporary. Ang pagkakaiba natin sa sanlibutan, mga kapatid, tayo, bilang mananampalataya, kaya nating pag-usapan ang kamatayan nang may ngiti sa labi. Amen? Kaya nating pag-usapan. Sa kanila, pag sinabi nila, pag pinag-usapan yung kamatayan, kinikilabutan sila, huwag natin pag-usapan yan. Para naman itong yung nakakainis naman ito, huwag mo pag-usapan yung kamatayan. Ayoko niyan, ganyan usapan. Sa atin iba. Sa atin iba. Tandaan niyo mga kapatid, mananampalataya tayo.
Piniprepara tayo ng Diyos. Hindi dito. Hindi tayo para dito sa lupa. Meron tayong pupuntahang iba sa piling niya. At gusto ng Lord, mga kapatid, habang inahanda niya tayo, papunta doon, gusto niyang makita natin yung lugar na yun na napakainam. Para pumayag ang puso natin, para pumayag ang isip natin na ipagpalit kung ano man ang meron dito sa mundong ito. Para maging kagaya natin si David, nung sabihin niya, "Whom have I in heaven but you? And this earth has nothing I desired besides you." Ano bang meron ako dito sa mundong ito, sa buhay na ito, kundi ikaw lamang? At wala akong nais sa mundong ito, wala akong nais sa buhay nito, maliban sa aking relasyon sa iyo. We are being prepared, mga kapatid. Sa ganoon, kapag ang Kristyanismo mo, kapag ang paniniwala mo ay Kristyanismo, prosperity, health and wealth, kapatid, pag nandun ka lang, oras na magkasakit ka, oras na mawalan ka ng pera, oras na magkagalit kayo ng kung sino bang mahal mo sa buhay. Pag dumating yon, lugmo ka na. Bakit? Nananatili kasi ang pag-asa mo dito lang sa mundong ito. Tandaan mo, kapatid, hindi ka ganon. You are being prepared to overcome this world. You are being prepared to be enlightened para makita mo, ma-view mo ang eternity as something to be looking forward to. Parang gustong-gusto mong marating ang eternity. Kapag hindi gano'n ang takbo ng isip mo, kapatid, kawawa ka. Sapagkat maraming dilubyo, maraming troubles sa mundong ito. Pero tandaan mo, kapatid, ano namang nangyayari sa iyo, ano bang troubles, gagamitin lang ng Panginoon para makita niya, gagano ka na ba kapreparado na humarap sa Kanya, gaano ka na ba kapreparado na tanggapin ang katotohanan na this is not for you. This grandiose place is for you, not this one. Do not focus on that one. Wala yan, mapaparam yan. Yun ang para sa'yo. Hindi mapaparam, hindi mawawala. Para sa iyo siya, for all eternity. You can enjoy that life for all eternity. Ayaw tayong magkaroon ng kalungkutan ng Lord, mga kapatid. Gusto niya tayong ihanda. Ayaw niya tayong magkaroon ng kalungkutan sa kung anumang pangit na mangyayari sa ating mata, sa ating isipan, sa ating puso, sa mundong ito. In this world you will have troubles. But behold, Jesus said, I have overcome all those. I have overcome the world. So napaka-importante na naiintindihan natin, mga kapatid. Para hindi mapupukaw ang atensyon natin, para lang sa mga bagay sa mundong ito. Na pagwalatan, lalo ngayon, Christmas. Aakitin tayo ng mundo. Hahatakin tayo ng mundo sa consumerism. Hahatakin tayo ng mundo. Papagastusin ka ng papagastusin. Kaya ang tao sa panahon ng Christmas at walang pera, para ba lang wala akong pera.
Lang kong biling regalo. Mag-a-isolate ako, mag-a-hibernate ako, mag-a-isolate ako, tatago-tago muna. Hindi ako magpapakita. Doon ka hahatakin ng sanlibutan. Kapatid, hindi tayo ganon. Hindi tayo piniprepara ng Lord para maging ganon ang outlook natin, ang paningin natin, ang perspective sa buhay. Hindi tayo gagaya sa mundo. We are celebrating the birth of Christ, yes. Pero ang kaligayahan natin, mga kapatid, ay dun sa katotohanan. Bakit ba ipinanganak ang Kristo? Ano ba ang meaning niya? Ano bang dahilan? Nandun tayo. Wala tayo dun sa celebration ng sanlibutan. Na ang celebration is pera sa bulsa. Handa sa lamesa. Wala tayo doon. Hindi natin huhusgahan ng isa't isa na, siya, binibless siya, daming handa niya, gaganda ng suot. Si kapatid na yun, hindi siguro binibless dahil walang handa. No. Si Jesus Christ nag-spend ng Christmas, saan? Sabsaban. Walang handa. Pero may nagdala sa kanya ng handog. Okay. Kasi pag-aaralan natin yung sa Holy Spirit. Pero palagay ko ito para sa amin na. Kasi na ini-impress ng Lord, mga kapatid, yung spirit yung true spirit, yung meaning ng Christmas. Natatalakayin natin sa Sunday. Ano ba ang importante sa Christmas? Ano ba talaga ang importante na meron dapat tayo sa Christmas? Yun ang pag-aaralan natin, mga kapatid. Pero dahil nandun yung spirit na gusto natin maintindihan natin, maunawaan natin, ano bang meaning ng yan? So, dun, umuhulag po siya. Okay. So, the provision of the Holy Spirit. Meron tayong 15 minutes. The provision of the Holy Spirit. The Lord said, He would never leave us nor forsake us. Pakinggan niyo mabuti, mga kapatid. Sabi ng Diyos na ating Panginoon, ang ako niya, hindi ko kayo iiwan. Hindi ko kayo pababayaan man. Pero pag binasa natin yung John chapter 16, verses 5 to 11, babasahin ko lang muna, mga kapatid. If you have your Bible, please get your Bible and read John chapter 16, verses 5 to 11. It says, sabi dito, verse 5, Now I am going to Him who sent me. Yet none of you asks me, Where are you going? Because I have said these things, you are filled with grief. Sabi ng Panginoon. Kasi nga naman, ang pangako ng Lord, hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. Pero bakit ngayon, dito sa verse 16 nandiyan, sinasabi niya, iiwan ko kayo. Pupunta ako doon. Dahil sinasabi kong iiwanan ko kayo, mapupuno ng hapis ang inyong mga puso. Bakit parang mayroong contradiction doon sa sinasabi ng Panginoon na hindi ko kayo iiwanan, hindi ko babayaan man. At ngayon sinasabi niya, alis ako. Iiwan ko kayo. Pupunta ako sa Ama. Anong meaning niya, mga kapatid? Now I am going to Him who sent me. Yet none of you asks me, Where are you going? Because I have said these things, you are filled with grief. But I tell you, it is for your good that I am going away. Unless I go away, the Counselor will not come to you. But if I go,
I will send him back to you. Okay? Sabi ng Lord dito sa verse 5 to 7. Sabi ng ating Panginoon, it is good that I am going away. Mabuti na ako'y aalis mula sa inyo. Mabuti yun, sabi ng Panginoon. Because unless I go away, dahil maliban na umalis ako, hindi ko maipapadala sa inyo ang ano? Ang banal na Espiritu. Ito yung ibig sabihin, mga kapatid, nung sinasabi ng Panginoon, unless a seed of wheat falls down to the ground and dies, it will remain single o nag-iisa. But if he dies, anong susunod na mangyayari? Tutubo itong seed na ito. Okay? Tutubo siya, lalaki, lalago, magbibigay ng lilim, at magbibigay ng maraming bunga na hindi lang isa ang makakakain. Marami ang makikinabang. Okay? Sabi ng Panginoon, unless I go away, unless I go back to the Father, hindi ko maisesend back ang banal na Espiritu. Kanino mananahan ng banal na Espiritu? Kanino? Sa kanyang mga hinirang. Okay? Maliban ang umalis siya, walang darating sa bawat isa sa atin. Okay? Hindi natatapos ang trabaho ng langit sa kamatayan ng ating Panginoon Kristo. Kasi ang sinabi sa Ephesians, na binasa ni Sister May kanina, mula pa, bago pa man simulan ang sandaigdigan, hinirang ko na kayo. Hinirang ko kayo para maging banal at matuwid. Paano mangyayari yun sa atin? Mangyayari yun kapag ang banal na Espiritu ay isinenda o ipinadala na pabalik sa bawat isa sa atin. Okay? Basahin natin. But I tell you the truth, it is for your good that I am going away unless I go. Listen very carefully. Unless I go away, the counselor will not come to you. Anong meron ba dyan? Anong to? Ayan, the counselor will not come to you. If I go, I will send him to you. Verse 7. And then verse 8. When he comes, kapag dumating siya, he will convict the world of guilt in regard to sin and righteousness and judgment. In regards to sin, because men do not believe in me. In regard to righteousness, because I am going to the Father, where you can see me no longer. And last verse 11, and in regard to judgment, because the prince of this world now stands condemned. Okay. Mga kapatid, hindi tayo iniwan ng Lord sa pag-iisip or pagkuha ng kahulugan nung mamatay siya sa krus ng Kalbaryo, nung tinapos niya, hindi niya tayo iniwan na, anong gagawin natin pagkatapos? Okay, namatay na ang Panginoon sa Kristo. Okay, na isakripisyo ng kanyang katawan. Okay, na ibubo na ang kanyang dugo. What now? Ano na kasunod? Anong gagawin natin? Anong gagawin ng bawat isang hinirang ng Diyos? Hindi niya tayo iniwan sa ganong kalagayan. Nagpadala siya, pabalik. Listen very carefully.
Kailangan mo makuha to? Kailangan mo maintindihan. Gusto mong managumpay sa mundo? Gusto mong managumpay sa sanlibutan? Walang ibang paraan para tayo managumpay sa sanlibutan, kapatid. Walang ibang paraan. Kala mo mababasa mo yon sa mga articles ng sinulat ng kung sinong tao, sa mga cute na, wala doon. Wala doon. Kailangan maintindihan natin ang katotohanan. Mula sa may akda ng buhay. He holds the manual of our life. Sino nakakaalam para makukunin ang isang sasakyan? Yung manufacturer ng sasakyan na yon, kabisado niya lahat ng sistema doon sapagkat siya ang gumawa. Ganon din tayo. Meron tayong creator, kabisado niya kung paano tayo kukumpuloyin. Kung anong gagawin sa atin kapag may problema tayo. Kaya aalamin natin, ano ba ang kalooban niya? Ano ba ang meron sa manual ng ating pagkagawa? Ano ba? Kailangan nating maintindihan, mga kapatid. So, pinagkaloob sa atin ang banal na Espiritu ng ating Panginoon sa Kristo. Para turuan tayo ano ang gagawin natin sa buhay. Turuan tayo para maging handa. Para maging handa sa pagsalubong sa anumang kakaharapin natin, kakalabanin natin sa mundo ito. Kasi meron talagang kakalabanin sa mundo ito. At ang natatangi mong sandata at natatangi mong kahandaan, kapatid, walang iba kundi ito. Okay? Tabak ng, sabi nga ni Pastor Boy, itong kinanta niya, tabak ng Espiritu ang salita ng Diyos. Sa puso ng bato, ito ay tatagos. Hindi ko alam yung iba pang meaning. The only weapon that we have in the armor of God, based on Ephesians, book of Ephesians, mga kapatid, wala tayong ibang weapon para finally matalo natin ang kaaway, si Satan, kundi ang salita ng Diyos. Jesus was tempted in the wilderness. Okay? Anong ginagamit niya sa labanan ng argumento ng salita? Anong ginagamit ni Jesus? The Word of God. Huwag mo sabing mananalo ka sa Diablo kung tamad ka dito, kung ayaw mo itong pakinggan. Kaya talagang kailangan natin maunawaan kung anong nakasulat dito, mga kapatid. Jesus said, I am going away unless I go away. But if I go away, meaning it is really necessary. Okay? We can see the necessity of Jesus going away or going back to heaven to the Father's throne. Because unless makabalik ang Panginoon sa langit, hindi niya maisesend ang magtuturo sa atin kung paano tayo mananalo sa labanan. Kaya maraming taong nagsusuicide. Maraming taong napapraning, nawawala ng pag-asa. Nakikita mo, palamoy-lamoy dyan, taong grasa na, wala ng pag-asa. Bakit? Bakit? Wala silang intervening power of the Holy Spirit na magtuturo paano nila kakaharapin ang mga dilubyo, ang mga problema ng mundo ito. Pero hindi tayo ganoon. Nananagumpay tayo. So what the Holy Spirit reveals to the elect of God? Ano-ano yung mga kailangang ituro sa atin ng banal na Espiritu para tayong managumpay at para tayo maihanda sa pagbabalik natin sa ating Panginoon. Merong tatlong bagay na pinag-usapan dito. Ang sabi sa verse 8, when He comes,
He will convict the world of guilt in regard to number one, sin, number two, righteousness, and number three, judgment. Okay? Sa Tagalog, tatlo ang ipapaliwanag sa atin ng Banal na Espiritu. Pakinggan mabuti. Kailangan maintindihan mo ito. Tatlong bagay. Isa, kasalanan. Pangalawa, katuwiran. Pangatlo, kahatulan. Okay? Papaliwanag ng Banal na Espiritu na mayroon talagang kasalanan. Nakalaban natin. Papaunawan niyo sa atin, ano ito? Paano tayo mananagumpay dito? Paano natin ito ma-overcome? Ituturo din niya kung ano yung righteousness or katuwiran na hinihingi ng langit para maging available sa atin at tayo makabalik doon. Because God, heaven, demanded certain kind of righteousness, katuwiran, na magiging dahilan para tanggapin tayo sa langit. Okay? At ipapaliwanag din niya kung ano ang kasasapitin. Sasapitin. Kung ano yung kahatulan na naghihintay sa mga taong hindi makikinig, hindi mag-a-agree, hindi maniniwala sa nag-iisang paraan ng Diyos para makabalik ka sa Kanya. Okay? Yun ang gagawin ng Banal na Espiritu nasa iyo. Yun ang ipapaliwanag ng Banal na Espiritu para mangyari sa iyo yung sinabi ni Apostol Pablo sa Efeso na hinirang ka para maging banal at matuwid sa harapan ng Diyos. Because of the presence of the Holy Spirit living in you, never forsaking, never leaving you, intervening in your daily life. Ginagampanan niya ang kanyang trabaho para ipresenta ka sa Diyos ayon sa gustong makita ng Diyos sa buhay mo. Okay? In regards to sin, sabi niya sa verse 9, because men do not believe in me. Anong kinalaman ng sin? Tapos sasabihin ng Panginoon, in regards to sin, because people do not believe in me. Anong kinalaman ng dalawa na yun? Kasalanan at hindi paniniwala kay Jesucristo. Pakinggan mabuti. The only sin that will bring you to hell, to eternal damnation, kapatid, is the sin of unbelief. Tandaan niyo mabuti. Ang nag-iisang, kasi sabi ni Jesus Christ, darating ang Banal na Espiritu at ipapakilala niya sa inyo kung ano ang kasalanan. Dahil maraming tao ang hindi sasampalataya at maniniwala sa akin. Anong kinalaman ng kasalanan? Sa paniniwala kay Jesucristo. Because the only sin that will disqualify you sa langit ay ang kasalanan ng hindi paniniwala kay Kristo. Okay? Kaya masyado tayong tutok doon, mga kapatid. Inuunawa natin ang patungkol sa ating Panginoon sa Kristo. It has been said in John chapter 3 verse 18. Sabi ng John chapter 3 verse 18, kaya mong nilagay dito ang middle? John chapter 3 verse 18. Ang sabi sa John chapter 3 verse 18, those who do not believe stands condemned already. Unawain yun.
Ang lahat ng hindi maniniwala, anyone who believes in Him, sino yung Him? Jesus, is not judged. But anyone who does not believe in Jesus is already judged. Hinatula na yung hindi naniniwala sa Kanya because he has not believed in the name of the one and only Son of God. Hindi siya naniwala sa nag-iisang paraan. I am the way, Jesus said, the truth, the life. No one comes to the Father but by me, sabi ng Panginoon. Pag ayaw mo nung nag-iisang paraan na yun, wala ka nang hinihintay na iba pa. Okay? There is only one vessel papuntang langit at itinuro na ng Panginoon. I am, sabi niya, I am, come, sakay dito, wala nang ibang biyahe. Ito lang. Kung ayaw mong sumama doon, sumakay doon, wala ka nang hinihintay na iba pa. Yan ang nag-iisang, yun ang ituturo sa mga hinirang, ha? Magiging malinaw ito sa mga hinirang. Kaya kung ikaw, marami ka pang recruiters sa isipan mo na parang meron kang gagawin ganito, meron kang pupuntahan gano'n, pupunta muna ako sa Manawag, luluhod ako sa ganyan, ganito pang gagawin. Kung marami ka pang recruiters sa isip, maliban sa nag-iisang Panginoong Jesucristo, kapatid, wala kang inaasahang langit. Isa lang ang requirement ng langit. At nakasulat diyan, maniwala ka sa nag-iisang paraan ng langit na ibinigay para maligtas ka. The sin referred to here by Jesus is not general sin, but the single out of the one sin, and that sin is rejecting Jesus Christ as your Lord and Savior. Okay? Yun lang magdadala sa'yo sa ano. Walang ibang magdadala sa'yo sa ano, sa impyerno. Kundi yung dumating ang kaligtasan, sinabi mo dun sa kaligtasan, ayoko. Yun ang magdadala sa'yo. Okay? Dahil inayawan mo ang magdadala sa'yo sa kaligtasan. Rejecting His words and rejecting His message, the message of God's favor, the message of God's grace. Walang iba, kundi yon. So not believing in Christ as your Lord and Savior, it means you will have a Christless eternity. Okay? Sino ba si Jesus? Sinabi niya, I am the light. Anyone who is with me will have light. Okay? Now imagine. If you reject Jesus, which is, who is, the light, then you will have an eternal life without light. Okay? Figure of speech. Pero yun ang isang katotohanan, mga kapatid. Mag-i-spend ka ng buong eternity na wala kang makita. Because Jesus Christ is the light. And you are spending on a Christless eternity. Kaya sinasabi ng Biblia, ang impyerno ay pusikit na kadiliman. Naka-experience na kayo nun. Yung talagang wala kang maaninag. Yung talagang dilim. Yung kahit na yung katabi mo, hindi mo makita. Uy, nasaan ka ba? Hindi mo maaninag talaga. Pusikit na kadiliman. Imagine that. For all eternity. Isa lang yun. Isa lang yun sa ibig sabihin ng Christless eternity.
So if you do not want that, kung ayaw mo magkagala ng eternity mo, kapatid, kailangan mong buong pusong tanggapin ang nag-iisang offering ng langit para maligtas ka. And that is trusting, believing, accepting, agreeing with God na si Jesucristo lang ang nag-iisa. Everything about God, the Creator, is discerned and known in Christ. Hindi mo matatagpuan, makikilala ng lubusan, matatagpuan at makikita ang Diyos sa ano pa man babasahin, sa ano pa man kaparaanan. Wala kang maaapuhap na anumang bagay sa mundo ito na sukat magtuturo sa iyo kung sino ang Diyos at kung paano mo siya makikilala. Maliban sa pagkakilala mo kay Jesucristo. Kailangan mong makilala si Jesucristo. Dahil pag nakilala mo si Jesucristo, naunawaan mo na rin kung ano ang kalooban ng Diyos. Everything about God as a Creator is discerned and known in Christ. Ignoring Christ means ignoring God and His will, and therefore ignoring the only means of your salvation. Huwag kayong maniniwala, okay din naman dito, pareho din naman. Okay din naman, papunta din naman tayo doon sa langit. Maraming ang daan, pero iisa lang naman ang pupuntahan, langit din. No. Walang ganon. Walang maraming daan, iisa pupuntahan, walang ganon. Iisa lang ang daan. Si Jesucristo lang. Kaya kung hindi mo binibigyan ng panahon ang Panginoong Jesucristo, wala kang pakialam sa Kanya, ini-ignore mo siya. Umasa ka. Umasa ka ng isang Christless eternity. Hindi makikipaglaro ang Diyos sa atin. Iisa lang ang paraan. Kilalanin mo ang Panginoong Jesucristo. So the only sin that can put a person outside fellowship with God is the sin of unbelief, the sin of ignoring, the sin of rejecting Jesus Christ and the sacrifice that He has made for you to be saved from the incoming condemnation or judgment. Okay? You reject Jesus as your only Savior. Okay. Now, in regard to righteousness, tatlo yan kasi. Papaliwanag ng Banal na Espiritu, malinaw na malinaw sa iyo, ano ang kasalanan? At bakit ka madadala ng impyerno? Okay? Bakit ka madadala ng impyerno? Kasi tinanggihan mo. Ito yung nag-iisang kasalanan. Tinanggihan mo. Dumating na. Dumating na ang kaligtasan. Tinanggihan mo. Nagyayabang ka. Ini-ignore mo. Yun lang ang magdadala sa impyerno. Kasi may-reject mo na yung means. Okay? Gusto ka nga i-save, pero tinanggihan mo. So pupunta ka sa impyerno. Okay? Pangalawa, ipapaliwanag sa iyo ng Banal na Espiritu ang ibig sabihin ng righteousness or katuwiran. Malaking usapin ang katuwiran na ito, mga kapatid, or righteousness. Because there is a requirement in heaven
para makarating ka doon. Merong requirement at hindi lalabagin ng Diyos yung requirement niya. Hindi siya bababa ni konti man na standard kung ano yung sinet ng Lord na standard sa langit. Pag sinabi niya, I demand 100%. No more, no less. Yun ang standard ng langit. Hindi siya bababa doon. Hindi siya magko-compromise. Ang langit hindi magko-compromise. Kung anong sinet niya, hindi magbabago ang isip niya. Pag sinet niya na 100%, hindi niya sasabihin, sayang, 99 na si D.A. Kunti na lang. Sige na nga, pwede na niya. Pasok na. Walang ganon. Our God demands 100%. 99.99% is not good enough for Him. He wants 100%. Sabi ni Jesus Christ, in regards to righteousness, papaliwanag sa inyo ng banal na Espiritu kung ano ibig sabihin ng righteousness. Tapos ito na naman, because I am going back to the Father. Anong kinalaman ng papaliwanag ng banal na Espiritu sa inyo ang righteousness, and then sasabihin ni Jesus Christ, because I am going back to the Father. Ano to? Boy pick up? Parang magka-contra yung sinasabi? Hindi, mga kapatid. Meron gustong tumbukin ng Panginoon doon. In regards to righteousness, because I am going back to the Father. So the second area by which the Holy Spirit convicts the world is righteousness or katuwiran. Ano ibig sabihin ng katuwiran na ito? The standard for acceptance into heaven is God's very own righteousness, which is a kind of righteousness that is absolute and perfect, which we cannot supply. Okay? Ang sinasabi ng Lord, supplyan niyo ko ng absolute at perfectong katuwiran. No one from us can supply that kind of demand. Okay? Papasok ngayon ang Panginoong Jesucristo. He lived a life, 33 years, all in all, perfectly, unblemished, spotless, walang masilip na kung ano mang dumi. Hindi sa katawan, naging mahirap ang Panginoon. Sa kanyang puso, isipan, pagkatao, walang nasilip na anumang kasalanan, karumihan. He delivered, supplying what His Father demanded from a human being para makabalik sa Kanya. Jesus Christ supplied the demand of God. Because the standard of God is perfection, Jesus Christ delivered perfection. Para maintindihan niyo itong lahat ng ito. Because what we are partaking is a work of perfection from God. Perfection. Pag hindi kasi naging perfect, mag-uwian na lang tayo. Kasi naglulukuhan lang tayo dito. Pero ipinapaunawa sa atin ang Lord that what we are doing, what we are remembering is God's masterpiece, God's work of perfection. Kaya tatanggapin tayo sa langit. Accepting anyone under God's standard of righteousness in heaven would be a compromise to His own character. Pag pumayag ng Diyos na, sige na nga, okay na kahit may konting dungis, ito ay kompromiso ng langit. Hindi na natin sila pwedeng pagtiwalaan.
Kasi binali nila ang kanilang standard. Ibig sabihin, pwede uling bumaba. Pwede uling bumaba. Hanggang bumaba yung standard na yun. Ibig sabihin, hindi talaga natin sila pwedeng pagkatiwalaan. Kasi pabago-bago ang kanilang standard. Okay? Kaya hindi tatanggapin ng langit ang anumang standard na mas mababa sa isinet ng langit. And that is what Jesus Christ delivered in heaven. Perfection. Because God would be inconsistent with Himself, and it will be a very big blow to His own standard and His own character. So pinagpipilitan ng Diyos, ito ang i-deliver. Ito ang gawin. And Jesus Christ did that. So the attempt of people to please God by their own righteousness is a mockery to the finished work of Christ and His ultimate sacrifice of Himself. Listen very carefully. Pag nakikita ng Diyos mula sa langit na ang tao'y nagsusumikap na parang may magagawa siya, na parang meron siyang maiyong offer na righteousness sa Lord. O Lord, nagbigay ako pinakamalaki. O Lord, sinugatan ko yung likod ko, Lord. O Lord, gumapang ako ng panahon. O Lord, ganito. O Lord, pinatay ko yung anak ko, inialay ko sa iyo. Kapag nakita ng langit, na gumagawa tayo ng paraan ng katuwiran, maliban sa hinahangad ng katuwiran, mga kapatid, ito ay kalapastanganan. Bakit? Because ang nag-iisang gagawa o makagagawa ng katuwiran na yon, natatanggapin ng langit ay ang gagawing katuwiran at kabanalan ng ating Panginoon. Kapag hindi natin nakita na ang ginawa o tinapos ni Jesus Christ na katuwiran ay hindi sapat, at mayroon pa tayong gagawin dahil nakikita natin na hindi sapat si Yesu Kristo, ito ay malaking kalapastanganan. Para nating sinasabi sa langit na bulok ang paraan mo, hindi matagumpay, hindi perpekto ang ginawa mo para sa amin. Dahil hindi natin nakikita na sapat na ang ginawa ng langit para sa ating mga kasalanan. Okay? So we are mocking God. Ano yung mockery? Ano? Lapastangan ba? Kinukutya. So kinukutya natin ang inihain ni Jesus Christ. Kinukutya natin, minamak natin ang inihain ni Jesus Christ kung hindi tayo naniniwala na sapat na ang inihain ng sakripisyo para mahugasan ang ating mga kasalanan at maligtas tayo sa anumang kapahamakan. Kailangan naiintindihan natin yung mga kapatid. Okay? So, the meaning of Jesus said, I will go back to the Father. Papaliwanag sa inyo ng Banal na Espiritu ang mga bagay in regards to righteousness because I am going back to the Father. The meaning of going back to the Father after the sacrifice and after the resurrection of Christ reveals, mga kapatid, dahil masayang sinasabi ni Jesus Christ, mabalik ako sa Ama. Ang ibig sabihin nun, tinanggap o naging katanggap-tanggap sa langit kung ano yung inihain ni Yesu Kristo, kabanalan at katuwiran. Naiintindihan natin? Ibig sabihin, yung demand ng righteousness, yung demand ng perfection ng Diyos sa sangkatauhan ay na ginawa ni Jesus Christ ay naging katanggap-tanggap sa langit. Kaya, ngayon
ay meron siyang kumpiyansa na bumalik sa langit. Kung hindi kasi naging katanggap-tanggap yun, mga kapatid, wala nang, pakinggan mabuti, wala nang babalikan si Jesucristo sa langit. Kung nagkaroon siya ng kahit hudlit na bahid ng kasalanan, wala nang babalikan ang ating Panginoon sa langit. At walang katuturan ang ating pananampalataya ngayon. Kaya sinabi sa 2 Corinthians 5:16, ano sinabi sa 2 Corinthians 5:21, pakisulat niya, ay 2 Corinthians 5:21. 2 Corinthians 5:21. 2 Corinthians. Magko-close na tayo dito. Nag-worship tayo. 2 Corinthians 5:21. Para makita lang natin yung meaning ng sa uladuhin nyo ito. Malaking maitutulong sa inyo ng verse 2 Corinthians 5:21. Meron? Wala. Meron, Miguel? Wala? Miguel? Wala? Last na to. Ipakita lang natin dito. Last na yung verse na to. (5:21). 2 Corinthians 5:21. We will close with that verse. Pupunta tayo sa second part. Ayan, mga kapatid, tingnan mabuti ito. Tingnan mabuti. Yung truth dito. Yung lalim ng katotohanan patungkol dito. Sabi diyan, He. Who is the He? God, the Father. Okay? Yung He diyan, God, the Father. Because God the Father is the one demanded. Okay? Required that righteousness. He made the one. Sino yung the one? Jesus Christ. The Father, God the Father, made Jesus Christ who did not know sin. Ibig sabihin, hindi nagkasala. Ginawa ng Ama, si Yesu Cristo, na hindi nagkasala, na maging kasalanan. He made the one who did not know sin to be sin for us. Ang walang kasalanan, ginawang kasalanan para kanino? Para sa atin. So that we might become the righteousness of God in Him. Okay? So when Jesus Christ did His work, the finished work, mga kapatid, nag-invite ko siya. Okay, nasupply ko na. Kung ano hinihingi ng langit, halika kayo. Pumunta kayo dito sa akin. Magsiparito kayo sa akin. Kayong lahat na nangapapangal at nabibigat ang lubha. At kayo ay aking pagpapahingahin. Halika kayo. Paniwalaan niyo ako. Sapagkat pupunta ako sa Ama, walang ibang paraan para makapunta sa Ama, kundi maniwala ka sa paanyaya ni Yesu Cristo. Because the only righteousness na makakabalik sa langit at tatanggapin sa langit ay ang katuwirang ibinigay o inalay ng ating Panginoong Yesu Cristo. By that virtue, kailangang sumakay ka at manampalataya ka. Dahil kung hindi ka sasakay doon, wala ka nang hinihintay na iba, kapatid. Yun ang pananampalataya natin.
Yun ang katuwiran at kabanalang inihain ng Panginoon na kung saan nakikisa tayo at nakikinabang tayo sa hapag, sa banal na hapunan ng ating Panginoon. Kaya natin siya inaalala, mga kapatid. Kailangan nandun ka sa ganong klase pananampalataya. Pag hindi lumalim ang pag-unawa mo sa mga bagay, actually basic truth, kapatid, hindi uusad at lalago ang iyong kumpiyansa at hindi magiging matatag ang iyong pananampalataya. Therefore, pagsalubong mo sa mga dilubyo at problema, struggles ng sanlibutan ito, maging sa kasalanan, wala kang tatag at kayang-kaya kang mahatak or sa flow, maanod sa flow ng sanlibutan ito. But God made a way for us through the sacrifice of our Lord Jesus Christ. But God demanded, He also supplied in the life of our Lord Jesus. At isa tayo sa nakikinabang ngayon, mga kapatid. Kaya bibigay natin ang ating lubusang papuri at pasasalamat sa Panginoon. Palakpakan po natin siya, mga kapatid. Tayo po